Hello everyone! So yun, welcome back sa channel. And I know may mga iba sa inyo na yun, na nag-aabang sa amin. Nagre-reklamo na bakit wala ng video na bagong upload. Yun, humingi kami ng pasensya dahil medyo na late. Medyo na busy din kasi nga sa daming mga nangyari for the last few months kasi sobrang na busy talaga kami as in. And Kasi nga po, madaming ginagawa si Lord sa buhay namin. And i-share po namin yung mga ginawa ni Lord sa amin. Mga good news na mga nangyari sa amin. So from last year. Yes. So, yun, start namin sa unang-una po, na PR na po kami. Oo. So, na-PR po kami after 11 months after namin na-lodge yung permanent residency namin dito sa Canada. Actually, nasa Pilipinas pa lang po kami, is nilodge na po namin yun. So, after 11 months approved and, ayun, yes. July 2023 po. So, yun, PR na po ako, si wife ko, and si Jessie. Kasi yung bunso po namin, yung baby. Nag-shortcut citizen po siya. Yeah. So, yun. Yun yung una na good news. And second is that, yun, iba na rin po yung work namin. Oo. So, sa iba na siya nag-work. So, yung employer niya na nag-sponsor sa amin dito is iba na. Iba na, oo. Hindi na siya doon nag-work. So, kasi sa dati is parang 8 hours a day. Oo. Ngayon, lumipat na ako sa mas longer hours, which is 12-hour shift. And ang kagandahan dito, kahit na 12-hour shift, mas marami yung off. Oo, mas maraming day off. Minsan may day off siya na 4 days, 3 days, ganun. So talagang marami kang time para pahinga sa family. Oo. And marami kang magagawa. Pero isa dun sa hindi namin nagawa is yung video. Kasi syempre naman, pahinga ka na, Charis. So, ayun, after nun is yung work and yung pangatlo is yung car. Hindi na kami naglalakad sa snow, mga kababayan. Hindi na kami naglalakad sa init. Nga po talaga, kasi nga po nung nagsimula kami dito, almost ilang years tayo ilang years? 14 months. Ay, hindi. Siguro mga 8 months. Yun, 8 months kami. Actually, nung dumating kami dito, winter, naabutan namin yung winter, naabutan namin yung summer. So, lakad is life kami dito. Yun. And yun nga, dumating nga po kami nung winter time. Oo. And at that time is 6 months. Buntis po yung wife ko. So, magsi-7 ata. 7 months. So mahirap kasi nga, yun, magpapa-check up. Nagpapa-check up ako. Kasi parang check up ko na nun, parang twice every month. And then, kahit malapit lang siya guys, malapit lang yung clinic. Pero kasi kailangan mong mag-taxi kasi -20 at hindi talaga kaya kasi may bata pa kaming kasama. So, ayun, so kailangan talaga taxi. Kung hindi man taxi, minsan siya na lang lumalabas siya, nag-grocery mag-isa, nilalakad niya lang para makatipid. Ayun. Tapos nung time kasi na yon, mas malala yung snow. Oo, mas grabe yung snow last year compared this year. Kasi this year parang hindi na siya gaano kalala. Yun. Tsaka medyo warm siya this winter na dumating. So, ayun. Talagang nakayanan naman because of the grace ni Lord. So, yun, thankful kami sa binigay ni Lord na sasakyan. And yun, yung pangatlo, sasakyan. And lastly, ito nga po yung biggest update namin ngayon is meron na po kaming bahay. Yes, bahay. After 14 months na nakatira kami sa basement, guys, simula na dumating kami dito, November 2020. Yun, November 2020, finally, nasinagan na kami ng araw. So, yun, actually, last March pala. Oo. Namin nakuha yung March bahay. 22, 2024, yun. So, yun yung possession date namin. Actually, marami kaming mga nakikitang bahay, marami kaming chinek, marami kaming view. Pero kasi, ang consider kasi namin is yung location. Kasi medyo, ito kasing bahay na nabili namin, malapit siya sa lahat.
So, ayun. Kumbaga nasa sentro siya Nasa ng center Portage. siya. Actually, konting kembot mo lang, nasa Tim Hortons ka na. So, wala ka nang idadahilan para hindi makapagkape. Hindi makapagkape. So, ayun. And yun, talagang hindi naman po sa pagmamayabang, talagang we're just grateful and thankful sa Panginoon unang-una. Kasi nga po, in our own, talagang hindi po talaga namin kayang magkaroon ng bahay. And aminin namin sa inyo, sa Pilipinas, wala po talaga kami Wala. bahay. Nagre-renta lang kami, tsaka nakikitira lang kami. So, talagang... So, first time na magkakabahay po talaga kami. So, yun, ang galing talaga ng grace ni God eh. So, kay Lord talaga. So, yun po. Talagang all the praise and honor deserve talaga ni Lord. So, malaking blessing tong taon na 2024 dahil binigyan niya kami ng bagong bahay. And it's a first time for us as a husband and wife. So, yun, we're so grateful na i-share sa inyo na may bagong ito kami bahay. And yun, ano yung sabihin natin? Ayun, so binidyohan namin yung bahay nung empty pa. So, kung ano yung mga gamit na makikita nyo dyan sa video is yun pa lang yun. Kasi dito kasi pagka bumili ka ng bahay, parang yung mga necessity na kagaya ng mga stove, washer, mga microwave kasi bumili kami, fridge, yan. So, nandiyan na talaga yan. And may dining area na iniwan sa amin yung may-ari. Tapos, yung isang sofa. So, ayun, yun pa lang talaga yung mga gamit. So, ayan, binidyohan namin. Papakita namin sa inyo later para makita nyo yung bahay na nakuha namin. And actually, ang uso kasi dito sa Canada, hindi brand new yung pagbili ng bahay. Tsaka kasi nga, di ba, nagkakaproblema nga kasi yung parang government is parang nililimit nila yung pagpapatayo ng bahay. Kaya nagkakaproblema. Ayan. And sobrang mahal din kasi. Sobrang mahal, oo. Brand new. Kasi nga po, sa sobrang dami... Actually, parang hindi na nagkakalayo yung price. Ngayon? Oo, hindi siya nagkakalayo. Pero kasi, hindi rin, mas magaganda pa rin talaga yung dating bahay na. Actually, hindi naman siya ganun katanda itong bahay eh. So, ayun. Location talaga yung nagustuhan namin. Kasi actually, paglabas mo dyan, tapat namin diagonally from high school. So, konting lang. So, ayan. Talagang, favor talaga ni Lord. And hindi nga po talaga namin nakala na mapapasamin tong bahay kasi nga wala talaga eh. I mean, kung kami lang talaga na sige, push natin na... Ang hirap kasi, nakakatakot kasi mag-risk kasi syempre hindi naman kami taga dito, tapos wala pa kami ibang family dito, kundi mga friend namin, ganyan. So, ayun. Without further ado, ipapakita na po namin yung prepare pa na bahay. So, yun po. Enjoy. Enjoy!
So, yun nga po, unang-una, salamat kung nakaabot po kayo sa part ng video na to. I just want to encourage everyone, especially nga po sa mga taong nag-a-apply pa rin. And siguro, yung iba siguro nandito na and they are holding a tourist visa. Ay, alam ko po yung struggle na talagang sobrang hirap makahanap ng work, makahanap ng employer, especially at this point in time na talagang andyan yung competition. Mas dumami ang competition. And paiba-iba yung regulation ng Canada and mas hinihigpitan nila lalo. And yun, siguro if you are this person, nga po, na feeling mo is nawawalan ka na ng pag-asa, parang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. I just want to encourage you na andyan po ang Panginoon. Dahil wala pong imposible sa Kanya. Imposible man sa atin, pero when you give it all to the Lord, wala pong imposible. Lahat pwede mangyari. That's why we only need to trust. Sabi niya nga po sa salita niya na trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Simple lang po, Kailangan lang nating magtiwala sa Panginoon with all our heart. Kumbaga, surrendering it all to the Lord. And yun naman talaga yung gusto ng Lord na hindi, ayaw niya kasi yung okay, it's not about you, Clyde. Gusto niya kasi yung tinatawag natin siya. Gusto niya kasing gumalaw sa buhay natin. If tayo, ayaw natin gumalaw si Lord sa buhay natin, wala talaga mangyayari sa buhay natin. That's why we have to acknowledge na, okay Lord, hindi ko talaga kaya to Lord. Ikaw lang talaga Lord. That's why we are a testimony nga po, that God is really good. When we are still in the Philippines back then, talagang, hindi ko alam. Masasabi ko sa inyo, wala po talaga kaming savings. Wala nga rin po kaming bangko So, to say na walang-wala talaga kami, dumating po talaga kami sa point na yun. And true enough nga po, when we trust in the Lord at that time, talagang pinakita ni Lord yung goodness and yung faithfulness niya sa buhay po namin. Sabi ko lang, Lord, if it is your will, Panginoon, na makapunta nga po kami dito sa Canada, let your will be done, Panginoon. If not, take it away from me. That's why, we are testimony na nandito na po kami and we are living the life that God has given us. And talagang grabe lang si Lord. You will be amazed sa gagawin ni Lord sa buhay mo. That's why, huwag kang mapanghinaan ng loob na akala mo ganyan ka lang. Diyan po si Lord. He's just there, waiting for each and every one of us. Will you trust in the Lord with all your heart? It starts with us. It starts with you.
So, yun lang po. Trust in the Lord with all your heart. Yun lang po. I hope na-encourage po ang lahat. And see you on our next video.